So, we're going to get this na. Pwede sa lalaban nito. Binili na namin, guys. Kala niyo hindi niyo makukuha. Nahanap kita. Game na yun. Game na. Bye na tayo. Nandito kami ngayon sa aming bagong apartment. I-empty apartment tour ko kayo. Actually, wala pa siyang laman. And nandito kami para linisin itong buong apartment kasi target namin by next week is makalipat na kami once na makabit na yung internet and ma-deliver na yung ibang stuff na in-order namin. So, ayan, maliit lang siya, guys. 1-bedroom apartment lang to. And, ayan yung aming sala and dining area. Dito ko ilalagay yung aming dining area. Dito naman yung aming TV and ibang console or cabinets. Ito yung aming kwarto. Maliit lang to, guys. Ayan, maliit lang yung kwarto namin. 1 bedroom is enough for us din naman. Actually, ang target namin is 2 bedroom. But for now, ito na muna yung available. And kapag nakahanap na lang kami ng available na 2 bedroom for now, eto na muna. Titignan muna namin kung we can fit all our lives here in 1 apartment bedroom. So ayan, lilinisin din namin yan. Kaya kami nandito tonight para maglinis. Eto yung aming kitchen area. Meron na rin built-in cabinet. May cabinet na rin dito. And ito yung aming toilet or CR. Madumi pa. Ayan, kaya ayan, dilinisin pa namin. Ito yung laundry area niya. Meron siyang laundry area. Asan na ba yung ilaw dito? Wait. Ayan, ito yung aming laundry area. Ito, ayusin pa to. Hindi pa to nakaayos kasi pero didikit lang yan dyan. Ayan siya. So, ayun guys. Sobrang overwhelming nitong taon na to for us. And matagal na namin pinagpipray to kay Lord. Itong pag-move out namin or pagkahanap namin ng apartment para makapag-live and live na kami. Finally, ito na yun. And thank you Lord. We're so grateful na answered prayer na siya sa amin. And yeah, eto na. Basta, excited kami. Hindi ko ma-express yung feelings ko, but we're so happy, excited. At the same time, syempre, natatakot ako. May mga ganun akong iniisip. Syempre, kasi hindi mawawala yun, yung pag-worry. But I know God will help us. God will guide us throughout this journey. And yeah, kasama din namin kayo sa journey namin to. And samahan niyo ako maglinis.
Grabe. Tingnan mo mga matindi. Mapapalaban ako dito sa toilet na to. Nagamitan natin siya nito. Toilet and tiles cleaner. I think para siyang may halong moriatic. Kasi medyo ano siya, masakit sa kamay niya. Nung ginamit ko siya dito sa may kitchen. I don't know. Nabili ko lang to sa palengke. Sinuggest din to nung aming landlord. Sabi niya maganda daw to panlinis ng toilet. Ay, grabe. So, this is the after. Nagkabit na kami ng bidet. Tapos, kinuskus ko yan lahat. Ayan, pumuti na siya. We're done here. Pinasok na namin ibang gamit. Ayan, nalinis ko na rin to. Kaso ito, may markings na talaga siya. Ganyan na talaga yung marble niya. Itong tiles niya dito. Kasya kaya? Sana magkasya. Kasya. Kasya. Oh my God. Ngayon guys, dumating na yung in-order namin kanina. Washing machine, ref, at yung fan. Tanggalin mo yan. Unboxing. Oh my God! Ito na siya. I'm so excited for this washing machine. And here yung aming ref. Ayan. Here's the progress. So, bumili na ako ng mga ganito. Ayan, dinala ko na yung ibang gamit ko doon dito. And inayos ko na rin to. Ayan. So, here, our bed. Ayan, binili namin to sa online. It's a Mandawi foam bed. 8 inches yung kapal and then queen size bed siya. Maliit lang kasi itong room. So, nasasakop niya yung yung bed. Nasakop na niya yung whole room. So, may konting space kami dito. And space here for the cabinet namin. Ng mga, siguro, damit, wardrobe, ganyan. Hi guys! So, today, it's June 14. And nandito kami ulit ngayon sa bahay. Mag-assemble kami ng table. Kasi dinala namin dito sa bahay yung tables and chairs na binili namin kagabi. So, ayan na siya. Ina-assemble na siya ni Daddy. Imagine, nagkasya siya sa Vios. Dapat ipapalala-move namin siya. Kaso, last minute na kasi kagabi. Nung binili namin siya. And, binili namin siya sa Landmark, Muntinlupa. And, imagine, kung ipapalala-move pa namin siya kagabi. Anong oras na kami nakauwi? Around 11 na. Or 12. So, pinagkasya na lang namin siya sa Vios. Kasya naman daw. Yun nga lang, siksikan kaming 4. Ayan, nilagay ko siya dyan. Tinesting ko kung pag ganyan yung aming dining tables or pag ganun. Pero mas bet ko yung ganito kasi mas may mga space kami kapag, ayan. Oh, ganyan. Ano muna yung aming lutuan, induction cooker. And maganda din yung nito, reviews nito ni Xiaomi version 1. Nabili ko siya sa Lazada actually. And wala nang ganitong version 1 sa mga mall. Ang meron na lang is yung version 2, which is yung merong knob dito. And meron siyang Chinese na sulat. Ito kasi wala. So, plug and play lang siya. Hold mo lang siya matagal para mag-on. To-turn mo lang itong knob para yung niya, level nung init. Pag nag-gasol kami, pwede naman dito. And,
okay na rin na muna to. Induction cooker. Hi guys! So today is June 17 and update sa bahay. Nandito kami ulit ngayon para mag-ayos and ikabit yung aircon. Yung aircon namin, yun pa, kahapon lang namin siya nakuha and ikakabit ng father-in-law ko and Maki dito sa bahay. Ayan. Sabi nila parang hindi ata kasya or maluwag. I'm not sure. Hindi ko alam. Basta umalis sila para kunin yung may kinuha silang something na gamit for the aircon. So, ayan yun. Iniisip din namin mag-bed frame, yung malaki. Kaso, baka kasi hindi magkasya dito, papasok. Not unless mag-bed frame kami yung natitiklop. Ang gusto kong bed frame kasi is yung kahoy sana para medyo matibay. So, we'll see. For now, okay kami dito. Okay kami sa floor muna kasi may kids din kami. So, yeah. Ayan guys, ito naman is nabili ko siya sa Mr. DIY. Medyo tumatambay kami ngayon sa Mr. DIY. Ito yung mga stuff na gusto kong bilhin sa Shopee sana. And most of the item na nasa cart ko, meron sa Mr. DIY. So this one is para siya dito sa cabinet. Pwedeng ganyan, pero ilalagay ko kasi siya dito. Ayan, bala ko siyang ilagay dyan. And then, eto naman, eto may naka-add to cart din ako nito sa Shopee. Bala ko siya ilagay dito sa taas ng, ayan, 200, mga ganon, less than 200. And then, also sa Mr. DIY, bumili din kami netong ilaw, ceiling light, or ceiling lamp. Papalitan namin yung ilaw doon para medyo mas maliwanag ng konti. Bumili din ako ng hook for the CR kasi ipapadrill namin to kay Daddy. And also this one. Pipilihan ko yung color black na hindi ganito yung butas. Meron kasing mas matibay na version. Parang ano talaga, matibay. Doon sa Ace Hardware, parang around 2,000 pesos siya, ganyan. Eh, sabi ni Maki, okay na muna to kasi apartment lang naman to. I mean, di pa naman natin siya alam kung long term ba itong one bedroom sa atin. So, as of now, ito na muna. Yung mga murang gamit na muna yung binili namin like this. For the meantime, ito na muna siya. And okay naman. Workable naman. Matibay din naman siya. Papabaray na namin to kay Daddy doon sa CR. In fairness sa Mr. DIY, nakabili kami ng magandang klaseng spoon and fork. Makapal siya, in fairness. Mura lang siya, 159 and ayan, set na siya. 6 na muna kasi kami lang naman yung tao dito. Kung may bisita man, mag-plastic na lang kayo. Plastic spoon and fork para walang kalat. And bumili kami nito. Ito nabili namin na siya sa Ace Hardware. For safety, ano na rin namin, safety din ng mga bata. Kaya ako bumili na itong plastic outlet cover. Ayan. Trying my best na maging okay, maging homey itong aming apartment, first apartment. For the meantime, okay din naman to. Ang mahalaga is nakabukod kami and we will make things work out soon. And ayan, at least nakapagsimula na kami, di ba? Kahit maliit lang siya, at least nakabukod na kami. Sobrang saya ng puso namin. Sobrang excited kami mag-asawa. So, yun lang guys. A quick story lang about, about dito sa aming apartment. Ang galing ni Lord. Sobrang galing ni Lord. Kasi ito yung apartment na matagal na namin pinag-pray. Oh my God, iyak ako. Sorry, hindi ko gusto umiyak sa vlog. I mean, hindi ako malungkot. Sobrang saya ko. Kasi yung puso ko, kaya ako naiiyak kasi yung struggle namin na makakuha ng manilipatan or ng apartment na matatawag namin sarili namin, o sarili naming space. Ito na yun. Ito na yung pinagpe-pray namin kay Lord. My gosh. Hinga lang ako. And I think okay na ako. So, ayun guys.
matagal na kasi namin itong pinagpe-pray kay Lord na sana makakuha kami ng space namin or ng apartment o matatawag namin sarili namin bahay. And kasi nga, lumalaki na rin yung mga kids, ganyan. And hindi naman namin siya totally perfect. Parang alam niyo yun, nilid din kami ni Lord kasi sabi namin, Lord, sana makahanap kami ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. And then, ang dami-dami namin pinuntahan na bahay. Ang dami-dami namin chinek na apartment. And eto lang talaga yung apartment na naging okay sa amin and madaling kausap. Yung may-ari, pinagawa niya pa to, pinapinturahan niya pa to, ganyan. So, inantay talaga kami, although ito yung parang pinaka-last option namin kasi nga, we are planning to have yung 2-bedroom apartment. Kasi yun talaga yung option namin, yung 2-bedroom. And ito yung pinaka-last option namin, itong 1-bedroom na to. Kasi nga, maliit lang siya. Ito lang talaga yung pinaka-option na natira sa amin na sobrang okay and ni-reserve din siya sa amin nung may-ari. Kasi nga, although wala pa kaming assurance na ito talaga, ni-reserve na niya sa amin na, o sige, parang kami yung una at huli niyang kausap. So, ito na siguro yung binigay ni Lord para sa amin. Kasi dami talaga namin pinuntahan and wala. Ending, ito yung pinaka-options na nag-work sa amin, budget-wise, location-wise. Yung pinaka-downside nitong apartment na ito is yung 1-bedroom. Maliit din yung bedroom niya. So, sabi ko naman kay Maki, I think we can work things out. I think, pwede na to sa atin kasi 4 lang naman tayo. Ganyan, wala naman tayo masyadong gamit. And siguro, sa susunod, bibigyan na tayo ni Lord ng sarili nating bahay. And soon yan, talagang in God's grace talaga, tinutupad ni Lord yung mga promises niya sa atin. Kaya, sobrang, alam yun, masaya yung puso namin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nandiyan lang siya para tulungan tayo. Siya mapoprovide lahat. Kasi may times na natatakot din kami kasi syempre, alam yun, syempre naging comfort zone na rin namin yung sa parents niya. And, ayun nga, sabi ko sa kanya, I think we need to step out na sa ating comfort zone. And hinayaan ko lang din yung husband ko yung mag-lead sa amin. And, ayun nga, tama naman yung naging decision niya. And, sabi nga nila sa Bible, di ba, live and cleave. Kasi doon kayo pagpapalain ng Diyos. Kasi sumunod kayo sa utos niya. Di ba? So, ayun. Naiiyak lang ako. June 1, nag-turnover na kami dito sa bahay. Pero hindi pa kami nakakapaglipat talaga. As of now, June 17, hindi pa kami nakakalipat. And may mga appliances din kami na iniintay, may mga inaayos pa kami dito sa bahay. Tingnan din namin yung schedule namin sa work kasi nga, syempre may pasok si Maki, may pasok ako. So yung pagbibili namin ng mga appliances pa utal-utal, pa unti-unti kasi nga hindi namin siya kayang bilhin ng isang baksakan na isang sabay. Ayan, alam niyo ba, nakakatuwa kasi yung mga appliances namin dito, hindi ko lubos akalain na alam niyo yun, provided by God. Nagbenta ako ng cardigan. Yung kinita ko dun sa cardigan na yun, binili ko siya nung ref namin at nung washing machine namin. Kaya sobrang thankful ko talaga kay Lord kasi nga, hindi ko ina-expect talaga. Kasi ang ina-expect kong pambili ko nun is yung sweldo namin, yung sweldo ni Maki, or yung commission niya. Pero, dun sa collection na yun, kaya ko palang makabili ng isang ref at isang washing machine. And sobrang thankful ko kay Lord na binigyan niya ako ng business and binigyan niya ako ng mga minors na patuloy na sumusuporta sa Monday Casual. Kaya sobrang thankful. And ayun, paunti-unti na bibili namin yung mga appliances dito sa bahay. Sabi ko kay Maki, kailangan ko mag-declutter ng damit kasi maliit lang yung apartment. Kailangan natin magbawas ng mga damit and gamit. So, ang ginawa ko, binenta ko yung iba kong pre-love clothes. And yung pinagbentahan ko ng pre-love clothes, yun naman yung binili namin ng dining table. So, ayan, sobrang, alam niyo yun, pinagpipray ko lang yun kay Lord na makabili na kami ng dining table, makabili na kami ng mga appliances para tuloy-tuloy yung, namin, yung pag-makeup namin. And,
every week, sinasagot talaga ni Lord yung prayers ko. Sobrang, alam yun, nakaka-amaze. And talagang, masasabi ko talaga na God will provide. Sabi din nila sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Ito yung aming first apartment and sobrang memorable nito sa amin kaya gusto ko siyang i-vlog kasi pagdating yung araw, nababalikan namin to. Nababalikan namin tong video na to. Kasi kung alam nyo lang guys, yung struggle namin bago kami makarating dito. Ayun lang. Bago ko maiyak. Sige na. Bye-bye. So, ayun lang guys. For the meantime, ayun na muna yung update. So, today is June 20. Ayan, bumili kami ng mga konting gamit. Paunti-unti, binibilan namin ng gamit tong apartment. Ito yung nabili namin. Itong Kiowa rice cooker. And bumili rin kami nitong sa SM Home na dining set. Diner set or yung plato, platito, and yung mangkok. So, itong bowl na binili ko din. Isa. And isang ganito. Parang lalagyan lang ng mga ulam-ulam. Ganyan. After maluto. Saka bumili din kami comforter at bedsheets. Ayan, from Hosh. For the meantime, ayan. Di ko muna ilalagay kasi baka maalikabukan. Diyan na muna yun. Update! Today is June 25. And di pa rin kami dito tutulog. Magulo pa rin yung bahay. Paisa-isa din kasi yung bili ng mga gamit. So, as of now, magpakita ko sa inyo. Magbabayad na kami ng renta, hindi pa rin kami nakaka-move in. Ayun yung appliances namin, and then naka-ready na rin yung mga storage ko dito. Meron na kaming mga plates. Ang kulang ko na lang dito is yung utensils na pangluto. Yun na lang. At saka yung pan. Update din dito. Ayan, may bedsheet na kami, comforter, hindi ko pa naaayos. Ayan siya. So, dito ko nilagay muna yung dining table namin. Kasi, ang plano ko dito, lalagyan ko ng cabinet. Kasi maliit nga lang tong bahay. So, maximize natin yung spaces ng mga cabinets and storage. Kasi, yun nga, maliit yung bahay. Konti lang yung space. So, see you again on our next day. The next day. So, ayun na muna guys. So, susunod ulit. Show it. Add that on. Okay, ganito yung kinuha namin. Yan yung price, 55. Yung laki niya. Ito siya, yung pinaka-hectare piece na ganito. So, setup pa lang ito, basic limit. Pero kapag kanila dito yung Hindi lang. Ito na po yun. Yung once na nakonect nyo yung wifi nyo, humingi na siya ng account. That's my wifi. limit niya pagkakami. Isang shelves lang sa'yo. Ganda na itong cabinet na nabili namin. Ayan, may kasama na siyang mirror. Ito siya. Sila ko yan na yun, nag-assemble. Hi! So finally, meron na kaming cabinet. Ito, nabili namin siya online sa Banyan Home. Lalagay ko na lang yung link nila dyan kung saan. So, ayan yun. Ito yung pinakamalaki nilang cabinet. I think this is 160 cm. Ang plano nga namin, sagad pa doon eh, yung 180. So, yan sana. Kaso, 2 to 3 weeks pa yon. So, eto, nakita ko lang siya online and then, minessage ko sila kung pwedeng i-deliver na the next day, which is good kasi nga, nagmamadali na kami lumipat.
Isang buwan na kami, hindi pa rin kami nakakalipat. So, ayan. Dito namin siya nilagay instead of here. Dito na lang yung dining table. Kasi para malapit sa kitchen. Kapag nilagay namin tong cabinet dito, sa may ditong area ng table, baka mangamoy naman yung mga damit namin kasi lutuan doon. So, mas better kung dito na lang. I-maximize natin yung space dyan sa taas. So, lagyan natin ng mga cabinets. Ano din? Anong tawag dito? Basket. Para magamit din yung taas. And then, ang kulang na lang is sofa. Ayan, sofa dito. And we have our TV. Hi. Ayan, eto na yung TV namin. Nabili namin siya nun sa SM. It's 55 inches. Ang kulang na lang is sofa and cabinet console table dito. First night here. Still, dami pa rin kalat. No couch. No couch yet. I know. Soon. Yan na muna. Diyan na muna. Okay. Here is our bed. Okay, since one bedroom lang ito, ayan na muna yung aming bed. Wala pang masyadong gamit dito. So, plano kong lagyan dito ng drawer para meron kami mga storage. And for the meantime, ayan na muna siya. Ganyan na muna. Ayan, first night here.